Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapag-nilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga lang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw, ang pagninilay ng kanyang mga salita. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 145, talatang 9. Ito po ang sinasabi. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Ito man ay sa pamagitan ng aming isip, salita at gawa. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan po kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman, O Diyos. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng lakas. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon, umaga ng Biyernes, upang idulog ang mga kahilingan ng mga kaibigan namin na may mga karamdaman. Sila po ay iyong pagalingin. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po ang sila, O Diyos, sa kanilang mga kasalanang nagawa at pagkalooban mo sila ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan, ang aming bansa, O Diyos. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, ang kaunlaran at ang gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga jeepney driver, O Diyos, ang mga taxi driver, bus driver, grab driver, at iba pang mga sasakyan na nasa aming kapaligiran na naghahanap buhay
ng marangal, O Diyos, na sila po'y ingatan mo. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at bigyan mo sila ng mahabang pasensya, O Diyos, upang hindi sila magkaroon ng konfrontasyon sa mga kalsada, Panginoon, dahil sa traffic. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nag-oopisina, Panginoon. Private man o government, na patuloy mo silang bigyan ng karunungan na sa bawat hakbang, desisyon na kanilang ginagawa ay naway para sa kabutihan at para sa iyong kalooban, Panginoon. Huwag mong hayaan sila, O Diyos, na matukso sa mga pera upang mangurap sila sa kaban ng bayan o sa kaban ng mga private institution. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa mga paaralan, ang mga janitor, mga karpentero, Panginoon, mga guro, at mga administrador, lalong-lalo na sila po'y ingatan mo. Bigyan mo po sila ng kalakasan, karunungan, upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng tama, ng ayon sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na magampanan nila ang kanilang tungkulin para sa mga kabataan. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga estudyante na patuloy na nag-aaral upang matuto, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso na sa palibot lang na namin, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga mag-anak na hindi nagkakaunawaan. Nagbabangayan ang mga magkakapatid, ang magulang. Panginoon, bigyan mo sila ng pagmamahalan sa bawat isa upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng maayos at kapayapaan sa kanilang pamilya, Panginoon. Aming ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang gagawing protesta sa araw ng Linggo sa 21, Panginoon, tungkol sa mga nagaganap sa aming bansa. Ingatan mo po ang bawat isa. Huwag mong ipahintulot na magkaroon ng hindi magandang konfrontasyon sa pamagitan ng mga law enforcement at mga magrarally, Panginoon. Proteksyonan mo po ang mga anak mo na naroon. Huwag mong hayaan na sila, Panginoon, ay magkaroon ng hindi magandang mangyayari, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na aming ikaw ang Diyos na aming manliligtas, O Lord. Kaya sa iyo namin ito, Diyos, idinudulog. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagtatrabaho doon. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Nagtiis sila na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabigyan lang nila ang kanilang ng kanilang pamilya ng maayos na pamumuhay, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang mga matatanda, Panginoon, ang mga senior, na sila po'y ingatan mo, proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, at sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan naming na naninirahan na sa ibang bansa, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, at sa buong
muon mundo, Panginoon, na sila po'y ingatan mo. Gamitin mo sila, O Diyos, bilang asin at ilaw ng kanilang bansang kinabibilangan. Naway sila, Panginoon, ay makapag-share ng mas mabuting balita upang ang mga taong nakakarinig, O Diyos, ay magkaroon ng pananampalataya at sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Kung ang Diyos ay tunay na mabuti at makapangyarihan sa lahat, bakit hinahayaan niya ang kasamaan at pagdurusa sa mundo? Una, malayang kalooban o free will, no? Binigyan ng Diyos ang tao ng malayang kalooban upang makapamili sa pagitan ng tama at mali. Ang karamihan sa kasamaan ay bunga ng maling paggamit ng kalayaang ito. Halimbawa, digmaan, krimen, katiwalian, no? Ang isang tao ay maaaring pumili kung siya'y magnanakaw o hindi. Hindi pipilitin ng Diyos ang bawat tao na gawin ang tama. Dahil kung ganon, hindi na tunay ang pag-ibig o kabutihang ginagawa ng tao. Pangalawa, pagpapalago ng kaluluwa o soul making. Ang pagdurusa ay maaaring magsilbing paraan upang lumago ang karakter ng tao, tulad ng pagtatiyaga, malasakit, pananampalataya. Sa kabila ng trahedya, ang iba ay nagiging inspirasyon sa ibang tumulong sa kapwa at lumalalim ang kanilang pananampalataya. Pangatlo, limitadong kaalaman ng tao. Maring hindi natin lubos na mauunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos. Ang pananaw natin ay limitado, samantalang ang Diyos ay may malawak na pananaw. Katulad ng isang bata na hindi naunawaan kung bakit siya pinapabakunahan ng magulang. Sa unay masakit, di ba? Pero ito'y para sa kanyang kabutihan. Ang kasamaan bilang pansamantalang paghihintulot. Hinahayaan ng Diyos, mga kaibigan, ang kasamaan pansamantala lang. Ngunit may hangganan ito. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, darating ang araw na huhukuman niya ang lahat ng masama at wawasakasan ang pagdurusa ng kanyang mga anak. Ang aklat ng pahayag sa Biblia, mga kaibigan, ay nagsasabing magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na wala ng luha o sakit. Natural na kasamaan o natural evil, no? Ito ang mga sakuna gaya ng lindol, bagyo, sakit at iba pa. Iba ito sa moral na kasamaan. Ito'y gawa ng tao. May ilang paliwanag ukol dito, mga kaibigan, no? Ang mundo ay may mga natural na batas. Gravity, plate tectonics
na bahagi ng mas malaking disenyo. Maaring resulta ng pagkasira ng kalikasan na bahagi rin ng maling pamamahala ng tao. Di ba? Katulad ng pagtapon ng basura kahit saan. Ito'y mali. No? Kaya ang tayo ay nagkaroon ng baha. Nagkaroon ng hindi maganda sa ating lipunan. O maaari rin itong maging pagsubok na may layunin spiritual. Ngayon, ito ang hamon sa akin, mga kapatid, mga kaibigan. Walang iisang sagot na ganap na nakakasagot sa tanong. Lalo na kung ikaw ay dumaraan sa personal na pagdurusa. Ngunit, mga kaibigan, sa pananampalataya, ang tanong ay hindi lamang bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan, kundi paano tayo tinatawag ng Diyos na tumugon sa harap ng kasamaan, sa gitna ng kasamaan. Maaari tayong maging kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming pagkakataon na akala namin wala kaming silbi. Akala namin hindi sapat ang aming mga simpleng ginagawa. Pero salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo kaming tumanggap ng iyong mga alagad. At kami rin, Panginoon, gawin mo kaming alagad na maaaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aming iniaalay, sa bawat kabutihan na aming binibigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.